Muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon at nandito na po tayo ngayon sa Joshua chapter 8 po. At ang aking pong isi-share ay dito po sa verses 1 to 8 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang planong laban sa lungsod ng Ai. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayan ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho, ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayan ninyo ang lungsod buhat sa likuran. Inihanda nga ni Joshua ang lahat niyang kawal upang salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kinagabi ay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila, magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod sa di kalayuan at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ng mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga tagalungsod, aatras kami, kaya ng ginawa natin noong nakaraan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Dito po nga sa talatang ito, makikita po natin dito na sinabi nga po ni Yahweh ng ating Panginoon kay Joshua na huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob at ipunin mo ang lahat ng mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Dito po natin makikita talaga na kapag sinabi po ng Panginoon na huwag po tayo matakot, huwag po tayo mag-alala, it means po na yung gabay po ng Panginoon ay nasa sa atin po. Gagabayan po tayo ng ating Panginoon kung ano man po ang ating hinaharap na mga pagsubok o laban sa ating pong buhay, na katulad nga po na ito ang gagawin ni na Joshua upang salakayin po yung kaharian po ng Ai. Kaya sinabi nga po ng Panginoon kina Joshua na huwag kayong matakot at lakasan nyo ang loob. At dito nga natin makikita at sinabi nga po ng Panginoon para kina Joshua na ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan at lungsod at lupain. Dito po natin makikita na talaga pong kung ano po ang plano at kung ano pong mga sinasabi po ng Panginoon sa atin o mga kutusan, ay matuto po talaga na tayo ay sumunod. At kung alam naman po natin na ang Panginoon lang po ang may kapangyarihan at siya po nakakaalam ng lahat ng bagay. At kung atin naman pong kukumpara sa buhay natin, na alam po naman natin na kahit ako, marami po tayo mga pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Kahit po tayo nandito na sa dawan, minsan nanghihina tayo, pero kung lagi nga po natin tatandaan at iisipin po yung mga paalala po sa atin ng Panginoon, na yung magkakaroon tayo ng lakas upang harapin kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin. Sa katulad ko rin po, ang dami ko pong napagdaanan itong mga nakaraan na buong akala ko po hindi ko na po mapapagtagumpayan yon. Ang buong akala ko po na talagang napasok po ng kalaban talaga, sa madalit salita, na wala po lahat yung mga tinanim ko, yung mga Word of God na
o po sa aking isipan, sa aking puso na wala pong lahat yun, parang nag-blackout po. Pero sa biyaya po ng ating Panginoon, ay unti-unti ko na ulit pong ibalik. Siguro po, dinaan talaga niya ako sa pagsubok, pero nanghina po ako. Pero totoo po na kung ano man po pinagdadaanan natin, kung ano pong problema, ay ilapit natin sa Kanya, ihingi natin ang kapatawaran kung may nagawa naman tayong pagkakasala. At muli na ibibigay sa atin po ng Panginoon yung ating kalakasan, yung ating pong puso upang yung puso po natin upang maiayos po ng Panginoon. Kasi kung tayo lang po sa sarili nating kakayanan, ay hindi po natin kayang gawin. Para din ito nga po na katulad nga po yung sinabi dito, na huwag kayong matakot. Talaga po na huwag tayong matakot at lakasan mo ang loob. Tunay naman po na minsan talagang minsan di natin po alam, hindi po natin alam, nagkakaroon po tayo ng duda o takot sa ating sarili na buong akala natin, lalo na po pag tayo may nararamdaman. Pero I know na pagpray lang po natin lagi kay Lord na kung ano man yung pong ating mga pinagdaanan, sabihin natin na palakasin tayo, ibalik yung anumang mga nawala, na kung anumang mga dumi sa puso natin ay ipalinis natin sa ating Panginoon, kasi wala naman po talagang imposible sa ating Panginoon. So ang papuri po at salamat ay lagi po nasa ating Panginoon. Marapat po na ating siyang itaas at ibigay po yung mataas na papuri. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat, at muli tayo po ay magsishare sa ating daily devotion dito sa Joshua chapter 8 verse 6 hanggang 10, 6 to 10. At sila'y lalabas na nasusunod sa amin hanggang sa aming mailayo sila sa bayan, sapagkat kanilang sasabihin, sila'y tumataka sa harap natin na gaya ng una, gayon kami tataka sa harap nila. At kayo'y babangon sa pagbakay at inyong aariin ang bayan, sapagkat ibibigay ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. At mangyayari na pagka inyong nasakop ang bayan, ay inyong sisilaban ang apoy ng bayan. Ayon sa salita ng Panginoon na iyong gagawin, narito ang aking inuutos sa inyo. At pinagpaalam ni Joshua at sila yumaon sa pagkabakay at lumagay sa pagitan ng Beth-el at ng Hai, sa dakong kalunuran ng Hai. Ngunit si Joshua ay tumigil ng gabi yaon sa gitna ng bayan. At si Jose ay bumangong maaga sa kinaumagahan at binilang ang bayan. At sumampa siya at ang mga matanda ng Israel sa unahan ng bayan sa Hai. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Babasahan ko pong kapatid ko si Eden. Joshua chapter 8 verse 11 to 15. At ang buong bayan sa makatuwid, bagay ang mga taong pandigma na kinasama niya ay sumampa at lumapit at naparoon sa harap ng bayan at humantong sa dakong hilagaan ng Hai. Mayroon ngang isang libis sa pagitan niya at ng Hai, at siya'y kumuha ng may 5,000 lalaki at inilagay niya silang bakay sa pagitan ng Beth-el at ng Hai sa dakong kalunuran ng bayan. Ngayon, inilagay nila ang bayan, ang buong hukbo na nasa hilagaan ng bayan at ang kanilang mga bakay
na nasa kalunuran ng bayan at si Joshua ay naparoon ng gabing iyaon sa gitna ng libis. At nangyari nang makita ng hari sa Hai na sila'y nagmadali at bumangon maaga at ang mga lalaki sa bayan ay lumabas laban sa Israel upang makipagbaka. Siya at ang kanyang buong bayan sa kapanahonang takda sa harap ng Araba. Ngunit hindi niya talastas na may bakay laban sa kanya sa likuran ng bayan. At ginawa ni Joshua at ng buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila at tumakas sa daan na ilang himin. Naibabasa ko po, Joshua chapter 8 verse 16 to 20. At ang lahat ng mga tao na nasa bayan ay pinisan upang humabar sa kanila, at kanilang hinabar si Josue at nang layo sa bayan, at walang lalaki na naiwan sa Hai o sa Betel na hindi humabar sa Israel. At kanilang iniwang bukas ang bayan, at hinabar ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, lunat mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Hai, sapagat aking ibibigay sa iyong kamay. At iniunat ni Josue ang sibat na nasa kaniyang kamay sa dakong bayan. At ang bakay ay bumangong bigla sa kanilang dako. At sila'y tumakbo pagkaunat niya na kaniyang kamay. At pumasok sa bayan at sinakop sila'y ng madali at sinilaban ang bayan. At nang lumingon ang mga lalaki sa Hai sa likuran nila, ay kanilang nakita ay nandito ang usok ng bayan ay napailang lang sa langit, at wala silang kapangyarihan na matatakas sa daang ito o sa daang yaon. At ang bayan na tumakas sa ilang ay pumihis sa mga haber. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Joshua Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 25. Ito po ang sinasabi. At nang makita ni Joshua at ng buong Israel na nasakop ng bakay ang bayan at ang usok ng bayan ay napailang lang, ay nagsisibalik mga uli sila at pinatay ang mga lalaki sa Hai. At ang iba'y lumbas sa bayan laban sa kanila, sa anupat sila ay nasa gitna ng Israel. Ng iba'y sa dakong ito, ang iba'y sa dakong yaon. At sinaktan nila sila na anupat wala silang iniwan sa kanila ng labi o nakatanan. At ang hari sa Hai ay hinuli nilang buhay at dinala nila kay Joshua. At nangyari nang matapos ang ng Israel na mapatay na para ang lahat ang taga-Hai sa ilang sa kanilang pinaghabulan sa kanila, at mga buwal sa pamagitan ng talim ng tabak hanggang sa nalipol nila sila, ay bumalik ang buong Israel sa Hai at sinugatan ng talim ng tabak. At ang lahat na nabuwal ng araw na yaon, lalaki at gayon din ang mga babae 12,000, lahat ng mga tao sa Hai. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 8 verse 26 to 30. For Joshua did not draw back the hand that held out his javelin until he had destroyed all who lives in Ai. But Israel did carry off for themselves the livestock and plunder of this city, as the Lord had instructed Joshua. So Joshua burned Ai and made it a permanent heap
of ruins, a desolate place to this day. He impaled the body of the king of Ai on a pole and left it there until evening. At sunset, Joshua ordered them to take the body from the pool and threw it down at the entrance of the city gate. And they said a large pile of rocks over it, which remains to this day. The covenant renew at Mount Ebal. Then Joshua built on Mount Ebal an altar to the Lord, the God of Israel. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Evening po sa lahat. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay matatagpuan sa Joshua chapter 8 verses 31 to 35. Sinasabi rito, he followed the commands that Moses, the Lord's servant, had written in the book of instruction. Make me an altar from stones that are uncut and have not been shaped with iron tools. Then on the altar they presented burnt offering and peace offerings to the Lord. And as the Israelites watched, Joshua copied unto the stones of the altar the instruction Moses had given them. Then all the Israelites, foreigners and native-borns alike, along with the elders, officers, and judges, were divided into two groups. One group stood in front of Mount Gerizim and the other in the front of Mount Ebal. Each group faced the other, and between them stood the Levitical priest carrying the ark of the Lord's covenant. This was all done according to the commands that Moses, the servant of the Lord, had previously given for blessing the people of Israel. Joshua then read to them all the blessings and curses Moses had written in the book of instruction. Every word of every command that Moses had ever given was read to the entire assembly of Israel, including the women and children and the foreigners who live among them. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pastor Julia, amen. God bless po.